Malilit lang po mga seahorse, hindi tumutubo ng ganyan na size. So, eto po, mga tunay ito na klase ng shells. Ito po yung tinatawag natin na giant clam o taklobo. So, etong shell na to, more than 1,000 years, tapos po, sa sobrang tagal, natagpuan na po ito sa lupa, o nahukay po sa lupa, malapit po sa may bundok. Ibig sabihin po na ang Bohol ay isang lubog na isla matagal na po. Kaya po nahukay ito sa lupa. Mga fossilized giant clam po. Ito yung tinatawag na Tridactylides. Feel free to ask questions pa. Okay, so dito tayo sa kabilang side naman po. Don't worry, pwede nyo balikan yan mamaya para mag-picture. Dito muna tayo. Ito yung tinatawag na Nautilus or also known as the fastest swimming shell. Na yung first nuclear submarine na Nautilus 1 dito naka-base sa shell na to. So yan yung hitsura niya, buong hitsura niya. Pag ikat po yan into half, ito nga sa gitna, yun yung makikita sa loob, na tinatawag po na chamber nautilus. So, para siyang propeller kasi ng submarine. Kaya lumulutang po. Yung itsura nito, lumulutang po ito pa backward, para siyang octopus o yung mga tentacles. Yung itsura niya, lumulutang po ng pa-backward. Para siyang submarine. Kaya dito naka-base sa shell na to, kasi ito yung... Pero hindi literal na umiikot siya, dito lang nakabase sa shell. So yun yung mga fossil. Oo. At this shell actually is known as the only living fossil. Kasi when you say fossil po, usually hindi na nag-exist. Ito po, the only living fossil kasi nag-exist pa sila until now. Makikita pa sa dagat. Yun nga lang, sa malalalim po na parte ng dagat po. 150 meters, hindi naman natin kaya yung lalim. Kasi magsiswimming tayo, mag-picture lang. Okay, dito tayo po. Ito naman, itong shell na ito nasa gitna. Base po sa collection ng may-ari po nitong museum. By the way, ito pong museum na to is privately owned by a Filipino shell collector, Mr. Kining Nahoray. Yung wife niya po yung katabi niya. Sa collection niya po, ito yung pinaka-rare na shell sa lahat, base sa collection niya ha. Ito yung pinaka-rare na shell sa lahat na matatagpuan po sa may Balot Island, Davao, dun po yung sa Mindanao. So sa buong Pilipinas po, let's just say, endemic po, ito sa Pilipinas, sa may Balot Island, Davao, Mindanao. So yung shell na yan, yung presyo nasa 150,000 pesos. So napakabihira po na klase ng isang shell. Yung presyo na yun, base yun sa isang international price guide po. So napakabihira po na klase ng isang shell. And for collector's item. Ibig sabihin, hindi yan ginagawang pang display. Ay, yung tawag dito yung paperweight. Or social na paperweight. Mga collectors. And then this one right here, man-made lang. Yes po. Yung surprise ng gano'n, yung sa malalaking Apo. lang. Bakit po? Surprise. Ay, hindi namin alam yung presyo kasi endangered yan, ma'am. O mga endangered, hindi namin binibenta. Kaya hindi namin alam yung presyo. Pero ang alam ko po, may binibenta yung mga ganyang klaseng shell nung pandemic pa. Kaya na-feature sa Jessica Soho. Yung mga shells na yan, binibenta nila. Na po yun na-stop na kasi may mga tao po na naaabuso na, naghuhukay na lang ng lupa para maghanap ng shell. Alam ko, endangered species siya, bawal po yun. Okay, dito tayo sa kabilang side. Man-made ka na ito. Plastic. So, ito lahat, man-made lang to, gawa lang to, hindi to totoo. Mga replica lang, lalo na to. Tunay po yan, tunay. Tunay na fake. Tapos, meron po tayo dito, isa sa pinakamaliit na shell. Ito, itong nasa ibabaw ng bulat ko. One of the smallest shell in the Philippines na nagkakahalaga ng 1,000 US dollar. Yung nasa ibabaw ng bulak po. Adult size na yan ang isang shell. 6.1 millimeter from Balikasag Island, which is still part of Panglao. So,
Talaga. Nasyak ka kagad. Kaso na daw. Kaso tinapon mo. Hindi ko Kasi alam akala na mo tinga. So, yan po, mismo po. Yung ano naman ito, story naman ito po, nadikit yan sa mas malaking size ng isang shell. Kaya Okay. na-discover. Nakita? Pero po, yung nangyari, dinala po yan sa ibang bansa. Kumbaga, verify pa. Kasi Check. baka fragment lang ng ibang shell. And they found out it is actually a rare type of shell. Na dito lang din sa Panglao, Bohol, makikita o makukuha. Adult size na. Tapos, eto naman po mga real pearls na matatagpuan naman sa ganitong klaseng shell. Tawag po sa shell na to, mother of pearl. Tawag sa shell, mother of pearl. Eto mismo, pearl po ito, pero hindi na nabuo. Kung sakali po mabuo, ganito yung itsura. So, yung mga perlas na to po, ito yung tinatawag na South Sea Pearl. So, pag South Sea po, ibig sabihin yun yung mga mahal na uri ng mga perlas. Yung mga, yung mga deep dive. Yung taon po bago mabuo yung isang pearl na kaya mahal. Yes. Pero mga ngayon kasi, may tinatawag na tayo na cultured o yung fresh water, katulad nito. Hindi si ate. Eto. Check ka lang. So, eto po yung mga freshwater pearls. Yung mga pina-farm, inaalagaan sila, pinapadami, but still, real pearls pa rin sila po. So, yan, mga binibenta po namin yan. Bili kayo, ha? Okay, dito lang. Diba, Pero pwede din. 50 lang daw eh. Ay, sa loob po. Meron pa po dito. Balikan natin yan mamaya. Balikan natin yan. Para makita ko Dun sa daw, inyo sa paano loob. malaman yung tunay na pearls. Mamaya. Ay, yan na. Pero yung kayo dito kayo sa harap dito. Yung malalaman natin kung paano. Okay. So, eto naman pong pahaba na to. Ito yung tinatawag ko na sea sponge o Venus flower basket na numulutang po yan, nag-wave yan sa ilalim ng dagat tapos umiilaw po yan pagbuhay or mga bioluminescence po yan. Nagbibigay liwanag sa ilalim ng dagat. So, eto po, parang Meralco ng dagat. Yes. Umiilaw sila. Pero nasa pinakailaliman po yan ng parte ng dagat na hindi na matatamaan ng araw. Yes. Meralco rin. Kahit dito. Meralco. Kahit dito. Hindi, wala. Hindi na yan. Umiilaw kasi patay na yan. Oo. Ito naman po yung tinatawag na the first shell collector or also known as Xenophoridae. So, yung uri ng mga shells na yan po nakikita nyo, isa to sa mga interesting na shells to kasi may mga dumidikit sa katawan nila. Hindi po namin yung ginawa. Sila mismo po yung gumagawa niyan. Kaya po tinawag na the first shell collector. So, yung nangyayari po, yung nasa loob nila, yung tinatawag natin na mollusk, nag-release ng saliva. So, every time po na umiikot sila, may mga kung ano bagay na dumidikit. Parang magnet. Parang nag-magnet siya. So, yan. Kaya tinawag po na the first shell collector. So, sabi nila, hindi talaga tao ang unang nag-collect ng shell. Yung shell mismo. Hindi yung may-ari nitong museum kung unang nag-collect ng shell. Hindi siya. Tapos, eto naman mga sea urchin. Itong mga bilog-bilog na ito, mga sea urchin po yan. So, yung sea urchin po, dito, madaming uri po ng sea urchin na baka magtaka kayo, iba yung itsura rin sa inyo. Eto po, tinatawag po dito sa amin na swaki. Yung itim naman na mas mahaba na spikes, tinatawag po yan na tuyong. Pero mga sea urchin po yung lahat at pwede po yung kainin. Eto nga lang sa case nito na dry na kaya wala nang spikes. Tapos, eto naman, itong mga cone shape na to na magaganda tingnan, pero delikado po ito dahil pwede po ito makapatay ng tao. Lahat ng klase ng mga cone shape shell, venomous po sila. Venomous po ito. So, pag buhay po itong mga shells na to, na nahawakan po natin, natusok ka po nung laman na nasa loob, dito po. Pero syempre, patay na po. Hindi ko ito hawakan. So, dito, dito siya hinahawakan. Dito po sa dulo na part, lumalabas po yung napakaliit na pangnusok nila na para lang pong bubuyog na hindi natin mararamdaman na hawakan mo siyang ganon, na matagal. Pag na-sting ka po, pwede po maparalisa o pinakamalalang mangyayari, pwede po mamatay. So, pag mga conical shape na shell, venomous po sila. Pag na-sting ka, pwedeng ma-paralyze or worst thing, pwedeng mamatay. At wala pong gamot yun. Eto, cone shape siya. Tapos, eto mga sea corals.
different types of sea corals. Kasi ito mga big shells dito, totoo po ito lahat. Kasi ito po yung tinatawag na bugjong. So, yan. Oo, pero ito ma'am, ibang case ito, ginagawa ito itong kaya may butas po, hihipan yan, napakalakas. Para siyang yung barko na sa probinsya na padating na, yun yung tunog yan na napakalakas. So dito sa amin po, noon, ginagamit po ito na pag may mga sakuna, kasi syempre wala pa namang text message on the RNC, no? So, eto po, pwede ba sakuna? Pwede ba sakuna? Kung kaya niyo po. Pero hindi po, hindi, may timing kasi siya eh. Ilang beses namin na may timing talaga siya. Parang, dapat hindi yung tunog na dito, galing dito talaga. So, kaya hindi ka singer, hindi yung kaya. Hindi ka singer. Sample. Hindi, may timing talaga siya. Okay, so dito tayo po. And then, may shell tayo dito na pinangalan po mismo sa may-ari nitong museum kasi siya yung nakadiscover. Ito yun. Pinangalan sa kanya. Yes. Bursa, Kirihuray, and Primuvulanghuray. Yung katabi niyan yun. Yung maliit na pula. Yan. So, yung pangalan ng may-ari po dito museum, Kirinohora po. Kinolect niya po itong shells ito for 53 years. Since siya yung nakadiscover sa shell na yan, pinangalan po sa kanya. Tapos, may mga uri po ng shell na dito lang din matatagpuan sa Bohol, like yung Totofa boholica at yung dalawa na yun, Lyria boholensis and Conus boholensis. Named after Bohol, since dito lang din sila matatagpuan. At tapos, yung last thing is dito, nagagaling yung mga black pearls, galing sa black din po na shell. So, pag ano yung kulay, inside the shell, yun din yung kulay ng pearls na mabubuo nila. Yes, kaya di ba may mga kulay yung mga, oo, kasi bihila na yung black pearl. Ito naman po, mga teardrop shape, pero hindi na din siya nabuo. Tapos ito, mga perlas po ito, pero tinawag ko na unusual dahil sa itsura nila. Yung pearl na napakalaki sa Palawan, yun itong uri din. Pero syempre, ang laki-laki. So, mas malaki pa dyan. Okay? So, that's all po. Kung wala na kayong tanong, pwede na kayo mag-ikot and you Pearl daw. At saka may mga binibenta pa tayo dito na pearl ka. Baka interested po. Ikaw ma'am nga idea siya lang naggamanot niya. I-picture you. Mabalin samat nga ito. Pati na ka no. Wala naman, I can't see. Nakita ko yan kanina. Royal Pearl. So, pwede daw po makulture yan. Korean shells. Nakita mo. Waray white. Ang mga presto, ang juga. Tictus cerealis. Yan, sa pinangalan sa collector mismo. May iba kasi dito sa siguro may totoo po doon, pero yung mga apparently may mga qualities mo. Mga hindi siya yung bata ilang taon. Ay, hindi ko ma-recommenda ito. Kasi marami ito. Medyo mahaba. Kaya, ang pwede magsuot nito, mga nasa 9, 10, about 50, 70.
Buffonaria. Conus Imperialis. Imperialis. May rosary po. Rosary bracelet, 950 pesos. Meron din yung rosary po ng Ito daw yung nag-iilaw. ito, necklace. Set na din yan. Pero may less. Yung eto sa may less. Yung 950 hanggang 900. 750. Versicolor. Hexaplex. Tapos, ante, kayo dapat sa sigang pagkapalitan na over mo. Uy, nga, baka na kayo may pagkakabay na kayo lang. Ay,
Kasi, dala ka ikairin mo. Land crabs. Stone crab. Walang Ayan, man-made. Malilit ang mga seahorse daw. Nakalilito ito.